Magandang gabi po sa lahat at welcome po sa ating Monday edition ng ating pong ASL. And ngayon po ay tayo po ay magsisimula. Alright, so tayo po ay mag-pray ng bago po tayo magsimula sa ating pong topic ngayong gabi. And welcome po sa lahat. Let us all pray. Heavenly Father, once again God, I ask you to bless us Lord today at nawa ay pagpalain mo ang aming discussion ngayong gabi at buksan mo ang aming kaisipan at puso maging sa lahat ng mga naka-online ngayong Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Ikaw Lord ang magbukas ng aming kaisipan at magdagdag ng aming mga kaalaman Panginoon sa mga bagay na makakatulong sa paglago ng gawain. Ang lahat na ito Panginoon para sa iyong kapurihan. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so magandang gabi po sa lahat. And ito po ang ating muling pagsasama sa ating pong isa na namang edisyon po ng ating Apostolic School of Leaders. And ngayong gabi ang ating pong topic ay isa pong maganda pong pagkakataon para po na ating mapag-aralan ang vision casting. Now, last week ay ating pong pinag-aralan ang vision. How to create vision. Yun po yung ating topic nung nakaraan. And ngayon naman, meron ka ng vision, pero paano mo ito mailipat sa iba? Kasi mga kapatid, tanda natin na hindi po magkakaroon ng katuparan ang church vision kapag ito po ay sinarili mo lang. So dapat ang mga bagay po na ito ay ating pong matutunan paano po ba natin ito ma-share sa iba. Ayan. So dito po actually nagkakaproblema. Now, sometimes madali po kasing mag-create ng vision. Madali pong makapag-isip. Kumari, sabihin mo, ay, dapat ganito tayo, dapat ganitong magagawa natin. Madali po madali pong magawan po yan ng paraan. Okay. So, ang ating pong problema, usually, dito po nagkakaano Kasi mahilig po tayo na yung tinatawag nating ningas kugon, yung mabilis ka makapag-isip ng ideya pero nahirapan kang bandang huli, nauubusan ka ng gasolina. And dito na po magkakatalo ang lahat. Pagka hindi po tayo marunong share ang vision at hindi po na tayo marunong mag-maintain ng vision, ay doon na po tayo ang lahat po ay mawawala ng saysay. And most of the time, madali pong mag-isip, madali pong magkaroon ng apoy kaagad, pero ang problema po natin ay habang tumatagal, tapos hindi pa nagaganap. So yun po, So isa-isahin lang po muna tayo. Ngayong gabi, casting vision lang muna tayo. Next week, pag-aralan naman po natin how to maintain the vision until the fulfillment. Yun naman po ang ating pag-usapan sa ating pong next na episode naman po natin. Alright. Okay. So, ang ating topic siyempre ngayong gabi ay vision casting. Ayan. Vision casting po tayo. And ito po ay ginawa kong lesson 8.1 kasi kasama pa po ito ng lesson ng vision. Which is lesson 8 po natin. Alright. So, may basahin po muna tayo mga kapatid. And ito po ay isa sa mga dapat po nating bigyan ng
ah, pag-iisip dahil mahalaga po talaga ang vision, ano po? And sa vision, dito malalaman kung saan ka papunta, saan hanggang ang iyong ministry. Yan. Pag naubusan na po kasi ng vision ang leader, ay unti-unti na pong maubusan ng lakas ang lahat. At dahil po niyan, ang epekto po niyan ay mawawalan po ng lakas ang congregation, and then they will perish. The work will perish. The ministry will suffer. Yun po yun. And doon na po tayo mapupunta sa tinatawag na maintenance church. Alright? So, siyempre po, kailangan natin itong mga kaalaman na ito. Alright. So, vision casting po tayo, mga kapatid. And basahin po muna natin ito. Ang sabi ng Habakuk. Okay? So, sabi nila, ito daw yung propeta na palainom ng Coke. Yan. Kasi lagi niyang sinasabi, Habakuk. Joke lang po, para medyo lighter po tayo ng konti. Medyo sa amin naman dito, thank God, hindi po gaanong malamig. No? Kaya medyo naka-sweater lang po ako ngayon. So, gloomy po ang labas ng Italia ngayon. Alright, verse 2. Basahin po natin. And the Lord answered me and said, write the vision that he may run that readeth it. So, ito po yung na sinasabi na sabi nga ng Panginoon dapat isulat ang vision. You know, sometimes pag ang vision ay dumating sa iyo, dapat ay nakasulat. Ibig sabihin, i-record mo, di ba? Kasi nga, kung hindi mo i-record, makakalimutan mo yun. So sabi nga ng ating Panginoon, medyo nag-sintro lang po ako. Dapat nakasulat, and then he may run that readeth it. Anong ibig sabihin nito? Magkakaroon ng desire, magkakaroon ng gana, magkakaroon ng lakas ang makabasa nito. Ayon. So, ibig sabihin, parang kagaya po nito na kung may vision ka, hindi mo dapat sarilihin, no? Isarili. Dapat ito ay i-extend mo sa iba. Right? So marami pong mga churches, organization, no? Grupo, small groups na nahihirapan po mag-grow, no? Especially mga churches po natin. Kasi ito nga pong ating topic ay nakadesinyo po talaga ito sa mga leaders. Hindi po ito nakadesinyo sa membro. So nakadesinyo po ito sa mga leaders na naghahawak ng grupo or iilan ang mga tao sa kanyang ministry. And sinasabi nga po, mga kapatid, na pag dumating na po tayo sa maintenance mode, so one of the greatest problem of leaders is that they don't want to learn more. Yun po yung isang malungkot na bagay para po sa mga leaders. They don't want to learn more. Why? You know why? So especially po sa mga ganitong mga pag-aaral, kasi ang ilan parang maiinsulto kasi nga parang baka maramdaman nila na parang sila yung tinatamaan, no? Pero gusto ko pong sabihin sa lahat na tayo pong lahat ang tinatamaan dito. Kasi hindi po sapat ang ating mga ministries eh. Hindi po, sa aking tingin, hindi po natin nagagampanan ng tama ang vision ng ating Panginoon. So, ito po ay binubuksan po natin ito sa lahat ng mga leaders na willing po na mag-improve. Mga leaders na willing po na magkaroon sila ng panibagong pananaw
sa kanilang mga simbahan. So kung minsan mga kapatid, pag ang pastor or ang leader ay ah, meron pong mga pride, meron pong mga tinatawag na kumbaga parang sa loobin, no? Mahirapan siya na mag-join sa ganito pong mga discussion. So that's most of the time nangyayari. Pero kung gusto po nating lumago, kailangan po nating mag-aral. Kailangan po nating kumuha ng mga ideya po natin. Now, sabi nga rito ng ating Panginoon, isulat mo ang iyong vision. Isulat mo ang vision. Vision, something na nakita mo. Something na, kumbaga, ah tinitingnan mo kahit sa malayo o malapit. Kunwari sa isang church, ano ba ang gusto mong mangyari sa church, no, bilang leader? And then isulat mo daw ito. So on tables noon, siyempre wala pang mga papel, hindi pa na-discover po yung papel. Ang although may mga papyrus po sila. So ang ang ginamit po dito hindi po paper, ano, or parchments, tables po ang ginamit po dito. Ibig sabihin parang iukit mo ito sa bato because God wants it to make people know that it is permanent and it is ika nga durable and magaganap po sa bandang huli. So, and then kasi from generation to generation dapat ito no. So from the leader dapat papunta ito sa junior leaders, papunta pababa until sa mga baguan. So pag ang mga senior leaders ay wala na, ang vision mananatili, papasa ngayon sa junior pastors, papasa sa susunod na mga generation. Ito po yung dapat na mangyari, na mabasa po. No? Kumbaga, pag nabasa ng sunod na generation, kumbaga ipasa mo itong vision mo, gagawin din nila. No? Kaya nga, iyon po yung ibig sabihin dito, that he may run that readeth it. Ibig sabihin, pag nabasa mo ito, magkakaroon ka rin agad ng kalakasan. Magkakaroon ka rin agad ng desire na mangyari, magaganap. Yun po yun ang ibig sabihin nito. Dahil, sabi pa nga ng ating Panginoon, may meron po dito isang bagay na dapat panghawakan mo ito from the beginning of your vision up to the end of your vision. You have to claim it before God. Okay, i-claim mo itong pangako ng Panginoon. Dahil nakasulat po ito sa verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Okay? But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely, take note, it will surely come. It will not tarry. Ano ibig sabihin nito? Ang pangitain ay may sariling panahon. Ano? At ang katapusan nito, magsasabi siya at magaganap siya at hindi ito magsisinungaling. Kahit maghintay ka ng konti, hintayin mo yon, sabi niya. Kahit medyo tumagal pa ng konti, hintayin mo yon. Dahil sabi nga rito, because it will surely come. Now, mapunan ninyo, pagkatapos nito, nakasulat, it will not tarry. It will not tarry. Yun yung nakasulat. No? Pero sa unahan, though it tarry. No? Ibig sabihin ng tarry kasi maghihintay or tatagal pa ng konti. Tapos ito naman hindi magtatagal. Dahil tandaan po ninyo ito, ang una pong bahagi ng though it tarry para po sa atin. Sa palagay po kasi natin, siyempre pag may vision ka, hindi naman kinabukasan mangyayari yan, di ba? O kaya sunod na buwan. So sa ating side, parang tumatagal ito. Okay? So pakiramdam natin kung minsan medyo matagal. Kaya nga ito yung paganda natin, yung next week. Yung next week na topic natin, paano mo i-maintain? Okay? Pero ngayon, iano muna natin, paano mo ito i-share? Okay? Dahil sabi nga rito, magtatagal man yan ng konti,
Pero ang huli, sabi, it will not tarry. Parang, di ba, two opposite ideas, two opposite thinking, na though it tarry, then wait for it, it will not tarry. O, di ba? Ano yung it will not tarry? Sa Diyos naman yun. Ibig sabihin, sa unang sentence, para sa atin, wait for it. Pero, ang assurance ay ganito, it will surely come. Sino yung sino nangako noon? Ang Diyos na. Kaya sa part ng Diyos, hindi yan magtatagal. Because the time, God is not limited of time. So sa sabi ng Panginoon, hindi yan magtatagal, mangyayari yan. No? Yan. Pero sa atin, feeling natin matagal na. Ilang buwan na, ilang taon sometimes mangyayari, mga kapatid. At yan po, isi-share ko po lahat sa inyo at nawa ito'y makapagbigay sa inyo ng kalakasan at magkaroon sa inyo ng hope. Now, isa sa may pinaka ika nga ay nakaranas ng na kailangan may problem siya nakita, nagkaroon siya ng solusyon, nagkaroon siya ng vision, nagkaroon ng opposition, nagkaroon ng mga hadlang, harang, lahat na lang, nagkaroon siya ng mga frustration, nagkaroon siya ng discouragement. Isa na rito ay si Nehemiah. Now ngayon, dito tayo. Kay Nehemiah tayo kukuha ng lesson. How Nehemiah developed his vision. Right? Now, una sa lahat, mga kapatid, sinasabi nga, no, the vision, it will not tarry. Hindi po lahat ng vision matutupad. Okay? Ito, iklaro ko po sa inyo. Hindi po lahat ng vision matutupad. Bakit? Ang vision lang na galing sa Panginoon ang matutupad. Sometimes, mga kapatid, may mga vision tayong may personal na, and it came to pass when I heard these words. Okay. Unang nangyari is, nag-inquire si Nehemiah tungkol sa Jerusalem. Okay, the vision here is towards Jerusalem. So, si Nehemiah, when he heard these words, he sat down and wept and mourned certain days, many days, fasted and prayed before the God of heaven. Ibig sabihin, mga kapatid, si Nehemiah rito, nung nag-inquire siya, nagkumuha siya ng mga bagay-bagay na tungkol sa Jerusalem, na siya ay nalungkot. So he wept, umiyak siya, he prayed, he mourned, he fasted, he prayed. Tandaan po ninyo, mga kapatid, na ang vision, hindi lang po ito basta naisip mo lang. Dapat, sinisiguro mo na ito ay binigay sa iyo ng Diyos. Right? So, you can have it only through prayer, fasting, and meditation, which is very important. All right? Now, sabi ng verse 4, dito, basahin muna natin ang nangyari dito, ano? Kasi ito yung paraan ni Nehemiah, no? Then the king said unto me, for dost thou make request? So, I prayed to the God of heaven. So, every time that Nehemiah is needing guidance, kailangan niya ng kaalaman, kailangan niya kung paano, anong gawin, he prayed. So, sa vision casting, mga kapatid, hindi po pwedeng wala kang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi siya yung tutulong sa'yo para ma-fulfill Tama? Ikaw, may ideya ka, may ano ka, nilagay na ng Diyos yan, gagawin mo rin ang parte mo, pero kailangan ito'y naka-align sa kalooban ng Diyos. Right? So, una, kahit sabihin pa natin mga kapatid, sabihin pa natin, para yan sa gawain ang iyong vision. Pero kung hindi ka naka-align sa presensya ng Diyos, sa kaalaman ng Diyos, hindi po ito magaganap. Mahirapan po kayo. Okay? Kaya,
si Nehemiah, he always prayed to the God of heaven. Now, how Nehemiah casted his vision? Paano niya ba na-share ang vision? Now, there are only 2 verses in Nehemiah chapter 2 at nakasulat doon kung paano at anong ginawa ni Nehemiah para ma-share ang vision dahil nalungkot nga po siya, no? At paano ba ito nangyari in verse 17 ng chapter 2 pa rin ng Nehemiah? Okay, sa lahat pong nandito po sa ASL, gusto nyo pong maintindihan ng ating pong discussion from now until the next week, please read the book of Nehemiah, the whole book of Nehemiah. It's very, very eye-opener na kind of plot or libro sa pagdating po sa vision. No? Dahil baka minsan sasabihin natin, kasi buti sa kanya, nagkaroon siya ng magandang church kasi mabuti nga dahil ganito yung sa kanya. O kaya dumami yung mga members niya kasi ganitong ano niya, mabuti yung lugar niya, mabuti. Ang daming mga sinasabi natin na parang mga bagay na magdi-justify na hindi natin nagagawa yon. I think remove it right now. For now, remove it. Remove the reasons, alibi. I would say alibis that you will not grow, that we will not expand, and you cannot have expansion. Right? So, remove it. Be humble. Be humble. Humbleness is about accepting what is wrong and what is lost and what is not good, and then do something to change it. Amen? We cannot grow without humbling ourselves. You might grow, but it's not natural. All right? Now, dito sa verse 17, sabi rito ni Nehemiah, "But now I said to them, see what trouble we are in because we are," okay. Ang sabi rito ni Nehemiah, nakita ninyo kung anong problema natin ngayon. You see what trouble we are in because Jerusalem is in ruins and its gates are destroyed. Okay? Yan ang nakita ni Nehemiah sa kanyang sa kanyang pag-aaral, pag-aalam. Ano po? Let's rebuild the city walls, sabi niya, and put an end to our disgrace. Yan po yung ang sabi niya. Sa dalawang verse lang na ito, dito muna tayo mag-focus kasi dito na-share ni Nehemiah ang kanyang vision. In verse 18, "And I told them how God had been with me and helped me, and what the emperor had said to me. They responded, 'Let's start rebuilding.' And they got ready to start the work." Nakita ninyo, no? Ang ginawa ni Nehemiah ay nagbigay lang siya at ginawa niya itong 5 bagay na ito. 5 bagay po ang ating pag-usapan ngayong gabi. And ang mga tao ngayon, nagkaroon ng tinatawag na desire. Okay, let's go. Let's start rebuilding. Yun po yung kailangan natin bilang leader. Na yung mga tao excited sila, masaya sila na gagawin ang isang bagay kahit ito ay mahirap. Okay, now, how to cast your vision like Nehemiah did? Paano ba tayo mag-cast ng vision using the Nehemiah principles? Right? Kasi hindi na tayo lalayo. Kasi wala akong may nakitang pinaka-natural na pinagdaanan si Nehemiah. Dahil kung makita po ninyo dito, si Nehemiah po, number 1, hindi po niya narinig ang boses ng Diyos. Hindi po siya kinausap, kagaya po ng ibang mga propeta na kinausap ng Panginoon. Hindi po hindi po siya kagaya ng kay Moses o kay Elijah. Siya talagang makita mo very natural.
And ang mga problemang kanyang kinakaharap, pare-pareha po na problema natin ngayon. Pare-pareho problema natin ngayon. Ano yung una na problema ni Nehemiah, i-discuss, i-ano ko sa inyo. Una ay matagal na hindi man lang umasenso ang Jerusalem. Pangalawa, wala siyang pagkakataon dahil may trabaho siya sa imperyo ng Medo Persia. Number 3, walang pera. Number 4, walang tao. Number 5, walang materials. Number 6, sobrang layo ng Jerusalem. Number 7, maraming galit sa mga Hudyo. Number 8, marami pang mga tao ang hindi pa kumbinsido sa Jerusalem na maayos. May slides na po ako. Natuloy-tuloy po ako sa slides. Bakit po? Ano po ang nangyari? Okay. Meron po akong slides. O nga, nagtataka ako bakit hindi po nakikita. Okay. Nakita ninyo? Napunan nyo ba? Ilagay nyo ang inyong sarili doon sa mga binanggit ko. Di ba yun din ang problema natin? Kahit sinong pastor dyan. Tanungin natin na lahat ng mga pastor. Yan pong problema. No po? Now, ito, number 1. Pray, meditate, conceive. Yan po yung unang ginawa ni Nehemiah. Nag-pray, nag-meditate, nag-conceive, naghanap ng solusyon. Okay. Now, dito tayo mag-discuss, mga kapatid. Alam niyo ang isang nakikita ninyong problema, pag hindi po kasi ninyo isaturate yung sarili ninyo doon, hindi po kayo magkakaroon ng vision. Hindi po kayo magkakaroon ng vision. Now, ang unang nakita, na you pray to God, Lord, ganito ang aming church. Kung leader ka, ikaw yung pastor. Ano ang aking gagawin? Now, ilatag mo sa Panginoon. Pag nalatag mo sa Panginoon, tumahimik ka rin sandali. Mag-spend ka ng mga ilang pagkakataon na nanahimik ka lang, wala kang may sinasabi, but you align yourself to the presence of God. Yun muna. And then, you look for solution. Now, that's number 1. Dahil ang sabi nga ng Nehemiah 1:4, basahin ko lang ulit. And it came to pass when I heard these words, and I sat down and wept and mourned for certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Yan po ang pinakamahalagang mangyari sa bawat leader. Now, sometimes, may mga pamamaraan din po na makakuha po kayo ng idea mula sa ating Panginoon. And one of that is meditation. While you are thinking and praying within you, then you let God enter into your mind and your heart. And then God will give you ideas. God will give you solution. Then number 2, pag nakita mo na ang solusyon, ang problema. Unang-una kasi, tingnan mo ang iyong kalagayan. Okay, kung ikaw pastor, okay ka na ba sa kalagayan mo ngayon ng church? Ay? Saglit. May mga nag-message sa akin na i-share nyo po sa iba yung ating pong siguro paano ba natin ma-share yan? Doon po sa mga taong gusto pong mag-join. Okay, now, clearly state the problem. Yan po yung pangalawa. Pag nag-cast ka ng vision, dapat klaro. Bakit? Okay? Dapat klaro at bakit? Kasi kung hindi po klaro yon,
wala pong tutulong sa'yo. Wala pong sasama sa'yo. Now, paano ka magkaroon ng klarong pagkaunawa sa sitwasyon mo? Siyempre, kilalanin mo ang sitwasyon. Tanggapin mo ang kalagayan mo. Wag mong isipin na okay ka na do'n. Kasi ito yung problema ng marami, eh. Alam niyo ba kung anong problema ng marami? Kumbaga, okay na lang sila. Okey lang yan. Ito po yung sometimes, I don't know, I don't want to offend anybody, pero yung mali kasi na iniisip ay okay na yung konti basta, ah, good quality. Okay din naman po yun. Ako po ay agree po na ang quality po ay kailangan po talaga nating, ah, kasi nga po minsan pagka sobrang dami, hindi na po name-maintain yung quality. Pero mga kapatid, sa Bible kasi, hindi po kasi mababasa sa Book of Acts na, nakontento silang na okay ang Panginoon doon na konti sila, eh. Maraming beses ang Panginoon nagre-remind, dapat magparami kayo. Dapat hindi po tayo manatili. Now, hindi naman po kung ginawa mo na ang lahat tapos konti pa rin, eh, wala na rin tayong magawa sometimes ano, may mga gano'n tayong kalagayan. Pero ang masama do'n, eh, kung tinanggap mo lang, tinanggap mo na okay ka na lang diyan. So, dapat hindi po natin 'yan tatanggapin ang gano'ng klaseng mga pag-iisip, mga kapatid. Ako pagka nakikita po tayo sa ano, honest po tayo at sasabihin na, baka po puwede pa naman. Baka po puwede pa naman natin mapalago ang ating gawain. So, clearly state the problem, no? Itong sabi dito ng, ni Nehemiah sa verse 17, "Then I said to them, you see the bad situation we are in, that Jerusalem is desolate and its gates burned by fire." Now, tingnan ninyo ito mga kapatid. Alam niyo po ba na ang Jerusalem ay napakahaba na po ng panahon na sila po ay nagiging captive. And, sa totoo lang, it took Nehemiah to remind them that they weren't living in the best of circumstances. Now ay, dito na po tayo, clearly state the problem. So, ulitin lang po natin ng, saglit. Ano po? Now, okay. Now, dapat malinaw po ang, problema. Sabi po ni Nehemiah rito, "You see the bad situation we are in, that Jerusalem is desolate and its gates, burned by fire." And, you have to remember this, ano, um, it took Nehemiah to remind them that they weren't living in the best of circumstances. Now, tingnan ninyo ito mga kapatid. Bigyan ko kayo ng, equation na konti. Ang captivity ay, nangyari noong, 605 BC, okay? Yung captivity ng Babylon, right? Nung Babylon. At doon sila sa Babylon ay, kumbaga, binigyan sila ng Panginoon ng 70 years and then pabalikin sila sa, Jerusalem. So, noong 587 BC, sinira ng Babylon yung total ang templo. Yun yung mga time na dinala nila yung mga gamit doon sa Babylon. And then yun din ang dahilan kung bakit nandun kay Belshazzar ang mga gamit na yun at, nung ginamit niya ito sa party nila, no, nagkaroon sila ng party-party ng, ano, ito ngayon ang, na nagsulat sa wall ang many tekel of percent kasi nga ginamit niya yung para sa templo na yun na kinuha nila. That happened in 587, yung sinira ang Jerusalem, okay? Now, nung, 538, pinabalik nung, nasa ilalim na ng Medo-Persia ang Babylon, nakuha na ng Medo-Persia, siyempre kasama yung mga captives doon.
kasama sila ni Daniel, ano po. At ito na yung mga time na umabot na hanggang kay Easter, kung tutusin, ano. And inalaw ng Medo-Persia ang Jerusalem, ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem in 538 BC. Now, from 605 BC to 536 BC ay 70 years po yun. Eksakto po yun na binigay ng Diyos at nakabalik nga po doon sa Jerusalem ang mga Hudyo. Now ngayon mga kapatid, ang year of building the walls na sinabi ni Nehemiah ay 160 years later. Imagine ka mga kapatid, for 160 years, wala pong may nangyari. So, wala pong may nangyari for 160 years. Okay na lang yung mga Hudyo na sira yung Jerusalem, walang walls, walang templo, walang desolation nga, ika nga, no? At okay lang sila doon. Okay. Alright. So, okay na tayo. Alright. So, ngayon, ang nangyayari po dito ay for 160 years. Wala man lang may nag-isip. So, yan po yung sinasabi, ano po, mga kapatid, na it took a leader para po magkaroon, dapat may vision ng leader. So, kung hindi nagkaroon ng vision si Nehemiah, wala pong may nangyari sa Jerusalem. Napunan niyo po ba? Kaya nga na, pag leader ka, dapat meron ka talagang desire, meron kang nakikita, meron kang advance na ideya, meron kang drive sa sarili mo. No? So, hindi po pwede po nahayaan mo yung tao kasi ang tao po talaga, normally, sasabihin lang na, okay lang yan, hayaan mo na yan. No? So, yun po nangyari sa Jerusalem. Wala po ni isang 460 years, they just allow it. So, ganun po ang mangyayari sa mga churches po, mga kapatid. Kung ang leader ay hindi po siya magsikap, hindi po siya magkaroon po ng desire na mag-grow at palaguin ang church, mga kapatid, hindi po abante yun. Hindi po, kahit ilang taon po, mananatili pong ganyan. Ano po? Ang sitwasyon po ng mga churches. So ngayon, mga kapatid, kung gusto mong ma-move ang mga tao, make sure they understand and agree to the problem. Ibig sabihin, dapat naintindihan nila, o nga. No? Kagaya, for example, bigyan ko kayo ng example sa church. Kunwari, mga kapatid, ay ilang taon na kayo to 20, 30 lang din kayo. So, problem yun. Dapat isipin mo na problema yun. Dapat huwag mong isipin na okay lang yun. No? Kasi nga, dapat lumago ka pa di ba? So, pag nakita mo yun, i-present mo. Ano? For example, maraming nagbabackslide. For example, maraming bisita ang hindi na bumabalik. Problem yun. So, dapat malinaw sa'yo. May vision. Kung may vision ka na nakikita na dapat makip mo itong mga bisita, mapadecide ang mga bisita na maglingkod sa Panginoon, dapat klaro yun. Ilatag mo yun sa iyong mga nasasakupan. Okay? Now, number 3, propose the problem. Propose the problem. Sorry po. Nagkamali lang po ako rito. Propose the solution. Okay, propose the solution po ito. Sorry po. Propose the solution po ito. Alright. Now, sabi ng Nehemiah 2:17, come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Yan pong solusyon. Hindi po problem ang i-propose. Tapos na po yung problem. Solution po ito. Dapat may solusyon. Dapat i-rebuild mo ang wall of Jerusalem. Yun ang nakita niyang solusyon. Okay? So ngayon,
isipin natin ito mga kapatid. If you are casting a vision to your team or church, make sure your solution is clear and viable. Dapat clear, viable, doable, ibig sabihin. Alam niyo mga kapatid, vision sometimes, hindi po ito yung basta bahala ka lang kung ano yung i-vision mo. Dapat, in your heart, it is clear, it is viable, it is doable. Okay? So, again, ang nangyayari nga po dito mga kapatid ay make it bilang leader ka, dapat creative ka. Number one na, di ba napag-aralan natin nung nakaraan, shortcut mo sa leadership, problem solving. Tama? So marunong ka magbigay ng solusyon. Yan yung shortcut ng leadership. Sa kagaya niya, no? Sa inyong mga schools, sa inyong mga sa inyong mga trabaho, subukan ninyo. Kapag may problema, may solusyon kang maganda, ikaw ang titingnan at maisip ng iyong manager, may leadership ito. Ayan. Yan pong shortcut. Okay? So, dapat may solusyon ka. Okay? Number 4, make an appeal to the heart. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Itong sabi ni Nehemiah sa verse 17, you see the bad situation we are in, that Jerusalem is desolate and its gates burned by fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem so that we will no longer be a reproach. So sabi ni Nehemiah, we are a shameful people. Sabi we are ashamed of ourselves na bakit nagkaganito na lang tayo. Sabi niya nga kung sa ating pang mga salita, gawin natin ito kasi nakakahiya na po tayo. Nagiging kahiya-hiya tayo sa mga taong hindi nakakilala nga sa Diyos. Praise God. So, tingnan niyo ito mga kapatid, na dapat meron tayong desire na makasuntok ika nga sa mga puso ng tao. At alam niyo kung bakit nag-decide yung 3,000, di ba? They were pricked in their heart. Yan. So the same way, when you cast your vision, appeal to the heart of the people. So after you appeal to the mind, you need to appeal to the heart. Ito na ngayon. Ilagay mo na sa kanilang mga puso ngayon. Kumbaga, maganda nga ito, pagtatanungin mo sila sa palagay ninyo, maganda ba ito? Sa palagay ninyo, ito ba'y kalooban ng Diyos? Sa palagay ninyo ba, natutuwa ang Diyos sa ganito? So that's an appeal to the heart. No? Kasi tapos ka na magpaliwanag ng problema Right? So if you want to cast the vision, look for why your audience should care and appeal to them on an emotional level. So para magkaroon ng emotional level, dapat you must relate it to them. Meaning the vision will affect them. Okay? Yun po yung yung gagawin mo. You must let them feel and know that kung hindi ninyo ito gagawin, tayo ang kayaya. Tayo ang huhukuman ng Panginoon dito. Yan. So yun po. Yun po mga kapatid. Iparamdam mo sa kanila. Kung hindi nila gagawin yan, itong mangyayari. Pag ginawa ninyo ito rin ang mangyayari. Yan. Appeal to the heart. Number 5. Share your reason of hope. Ayan. I-share mo yung reason of hope. Ibig sabihin, nakikita mo kasi na may pag-asa ito, magagawa natin ito. Itong sabi niya sa verse 18, I told them how the hand of my God, sabi niya dito, una, sinabi ko sa kanila na kung paano ang kamay ng Diyos naging favorable sa akin. Sabi niya, dahil nga nung kakausapin niya ang hari, ay hindi ito nagalit, mga kapatid. Alam niyo po ba ganito po yun ko po sa inyo. Doon po sa Persia,
may kasuguan. May kasuguan po. Na kung ikaw ay alipin or nag-alagad doon sa court ng hari, bawal na kasimangot. Yun yung mga suplado, bawal, pinapatay. Hindi pa. Pinapatay ang nakasimangot. Kuwari, papasok ka malungkot kasi ayaw nila doon na dalhin mo yung negatibo mong feeling at maapektuhan ng hari. So kung maapektuhan ng hari, baka mamaya lahat kayo ipagpapatay niya lahat. So ikaw na lang ang patayin. Yun po yun ang kasuguan sa Persya. So kapag naglilingkod ka sa hari, dapat masaya ka kahit hindi. Oo, kailangan jolly na jolly ka, mahal na hari. Ito na po ang inyong pagkain. O dapat masaya ka. Kaya nga po mga kapatid, pagka ikaw ay buringot, nako, tudas ka sa Persya. Pag doon ka. Ito ngayon ang nangyari. Si Nehemiah, hindi niya napigilan ang lungkot ng kanyang puso. Alam niya ang kasuguan, mamamatay siya. That is why he prayed. He prayed, sabi niya, sana madala ko sa hari ang aking proposal. So hindi habang, alam niyo naman, pag meron kang gustong sabihin, gusto kang gawin, parang hindi ka mapalagay, no? Pero pagdating niya doon, malungkot siya, hindi niya naitago yung kanyang mukha. Pero napuna ng hari. O sabi ng hari, Nehemiah, napuna akong malungkot ka. May problema ka ba? Dapat ipapatay na siya kung tutusin. Doon niya nilatag ang lahat. At itong maganda, pumayag ang hari sa proposal niya. Yan. So, nag-pray siya. O lahat daw sa church nakangiti na. Ay, dapat lang mangiti tayo, no? Ngumiti tayo, ika nga. Alright? So, dapat, ito po ang punto kasi, kung ilipat mo sa Panginoon, yung hari nga lang yun ng Persya. Ang Panginoon gusto na magkaroon ng masaya, kasiyahan. Kasi iba po yung magagawa natin pag masaya tayo lahat. Di ba? Kaysa kumari, may gagawin tayo sa church, tapos puro tayo malungkot, wala tayong may magagawa. Pero kahit mabigat ang trabaho sa church, pero masaya ang lahat tayo, di ba? Parang nakikita mo ang lahat na may gana, di ba? Sabi nga ng Panginoon, ng Bible, rejoice evermore. God, He's a God of joy. Alright, okay? So, ganoon din po sa atin, ano? Pero ito, ang nangyari dito, naging favorably, kagaya din ni Esther, naging favorably ang hari sa kay Nehemiah. Now, take note mga kapatid. Sa totoo lang kaibigan talaga ng Israel, nagiging kaibigan ng Israel ang Persya ever since. Ngayon lang yan sila nagkalaban kasi ang Persya ngayon, Iran, bansang Iran, ayan, magkalaban sila sa Israel. Kasi nga, nagbago lang, nakuha lang ng mga Muslims, yung Iran. Pero nung mga time, mga kapatid na mga Shah ang namumuno sa Iran, yun yung mga emperor ng Iran yung mga Shah, kaibigan nila Israel. Actually, sa totoo lang, many times, the Persians help Israel. Okay? Now, nakita rito mga kapatid, na sabi niya, naging favorable sa akin ng Diyos. Kasi nga, ang hari hindi nagalit sa akin, sabi niya. No? So, kaya nga mga kapatid, ibigay mo yung nakikita mong pag-asa na mangyayari ang vision. Pag leader ka, hindi ka pwede negatibo. Tanggalin mo pagiging negatibo. Dapat enthusiastic ka. At hindi po pwede yung naglalatag ka ng vision mo, nagkakas ka ng vision mo, para kang binagsakan ng 1,000 tonelada na bato. Ano po? Na parang wala ka man lang kasiyahan sa mukha. Ano po? Walang sasali po sa inyo. Wala pong sasali sa sino pong masiyahan na sumama sa iyo at gagawa ng vision na meron ka, di ba? Pag ano ka ng vision, sasabihin mo na, mga kapatid, ang akin sanang vision na magdala po tayo ng mga bisita po, mga kapatid, at
dumami-dami naman po sana tayo, mga kapatid. At sana ang church po natin ay maganda-ganda naman, malinis. O di ba? Palagay mo, meron bang tao, meron kaya ang nakikinig sa'yo, mga masiyahan kaya na ganyan ang iyong proposal? Maganda proposal mo, pero hindi maganda ang pagkagawa mo ng proposal. Yun yung vision casting. Dapat may ano po yan, may energy na tinatawag, mga kapatid. Alam natin na gusto natin na mga masumpungan tayong mga magagaling at faithful na mga manggagawa ng Panginoon. The good and faithful servants tayo ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, isa sa mga gusto ng ating Panginoon para gawin natin ay magdala tayo ng maraming kaluluwa sa kanyang harapan dahil diyan nalulugod ang ating Panginoon. O, di ba? Di ba anong pakiramdam mo pag ganun ang energy? Nakita niyo? So you must give hope. Yan, you must give hope. Your image is also a part of the hope. Okay? Dapat sa mukha mo, nakikita din na may pag-asa talaga. Okay? Oo. Yan. Hindi lang pangalan mo hope. Dapat may pag-asa na nakikita sa mga pananalita mo, sa desire mo, sa alab mo. Dapat nakikita po yan. Okay? Now, if you're casting a vision to your project, don't forget to share the reason of your hope. Yan. Isa na dyan ang vision ng Panginoon. That is why, pinakamaganda when I shared our vision before, mga kapatid, talagang hiningi ko sa Panginoon ang lahat na gusto niyang ipahayag sa akin. At ito po yung nagsimula. No? Ito nga, isi-share ko nga po sa inyo, mga kapatid. No? So, we are not here to brag what has been done. No? We are here to share. Okay? We are here to share. Now, there must be hope. Ang vision na ang tingin ng tao ay imposible, wala pong sasali. Tama? Pero hindi mo maiwasan na may mga taong magsasabing imposible. Naranasan ko rin po yan. Pero dahil ang aking energy at ang aking desire sa puso ko, nilatag ko ng maayos sa kanila, mga kapatid, sumama sila. Karamihan sumama, may mga ilang hindi. May mga ilan, kunwari lang na sumasama, pero deep at the back, nagsasabi na, ano na naman yung vision ni Pastor Alan na yan, pahirapan lang tayo niyan. Ano yung gagawin niya sa atin? Pipigain niya tayo sa pera, pipigain niya tayo sa offerings. May mga ganun, no? Maniwala ka. Maniwala ka yung ganung mga bagay, no? Ay meron talaga, no? In fact, sa akin, hindi naman nakarating sa akin during that time. Nakarating sa akin lately na lang, nung mga ilang taon na po nakalipas. At doon ko nalaman, ay mayroon din palang mga, sa loob pala, kunwari lang nag-join, pero hindi pala, no? Marami pala silang mga negative na mga. Pero wala naman na sila sa church. Ang naiwan sa church, mga positibong mga tao, may mga pananampalataya, masaya kausap, masaya sa gawain ng ating Panginoon. That's very good, mga kapatid, no? So, now, paano ba tayo mag-cast ng positively? Positive casting. Okay. Ito po ang number 1. Paint a picture of the vision for them. Ibig sabihin, dapat klaro ang iyong pag-illustrate. Ilatag mo sa kanila visually. Now, visually. So, it's not necessarily literal, pero I would say it is good if it is literally they can see it. So if the vision isn't clear on you, then it is, kumbaga kung yan ay foggy sa isip mo, abay, sa kanila ay, kadiliman na yan, mga kapatid. So dapat nauna ka. So when you paint the picture, you are also trying to understand the vision. Now, number 1, paint the horizon. Paint the horizon.
The blind man's world is bounded by the limits of his touch. An ignorant man's world by the limits of his knowledge. A great man's world by the limits of his vision. Yan. So, as a visionary leader, painting a picture of the future for the people, you can expand their horizon. Ibig sabihin, may nakita kang malayo, so ilatag mo sa kanila. Okay? Now, paint the sun. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ito po yung tinatawag na positiveness, faith, hope, yung nakitang liwanag. Now, magbigay ka ng liwanag sa kanila. Ang iyong vision dapat nakakaramdam sila ng liwanag na mula sa ating Panginoon. Makakaramdam din sila ng warm, makakita sila ng bright future. So, you need to paint the sun to them. The prime function of every leader is to keep hope alive. Meaning, kahit na madilim ngayon, parang hindi mo makita ngayon, parang wala kang may makita ngayon, pero sa'yo, may nakikitang liwanag. Yun ang ilagay mo sa kanila. Ito yung ating future, hindi yung madilim ngayon. Yung future natin, maliwanag. Amen? Number 2, huwag nating itago. Paint the mountains. Ano yung ibig sabihin ng mga mountains? Challenges, obstacles sa vision. I-paint mo sa kanila. Ito yung kailangan nating lakbayin. Ito yung kailangan nating iahon. Ito yung kailangan nating i-climb. This is the mountain that we need to climb. This is the mountain that we need to overcome. Yan. Yan. Praise the Lord. Okay? So the first thing you do to teach the person to feel the vision is very important and nearly, no? Sabi pa nga, ay dapat nakikita, no? And as a leader, we don't pretend the challenges don't exist. Huwag po tayong mag-paint na puro na lang, may mountains po talaga. There are deep rivers to cross. There are steep mountains to climb. Marami po yan. So, paint the mountains. Ipakita mo sa kanila, ito kasing mga kailangan nating i-conquer. Ito yung kailangan natin, ito yung mga obstacles na dapat na maganap. Ma-conquer, malampasan. Ito yung mga bagay. Ito po. Kunwari, example, wala tayong pera. That's obstacle number 1. Ay, walang pera. Anong gawin natin? Ang ginawa namin doon sa church, sa Cubao, nagkakaroon kami ng Vision Sunday, every Sunday, every month, one Vision Sunday. Usually, it's the last Sunday of the month. And we have a vision offering. Lahat ng offering na natatanggap dyan, maliban sa tithes, ang lahat ng offering dyan, nilalagay sa vision. Ayan. Kahit pa kunti-kunti lang, basta meron. Gumagawa ka ng paraan eh. Ang isang problema din ay mahalang lupa sa Metro Manila. So, kanya-kanya, maghanap-hanap kayo tayo kung saan. Di ba? Kung yun ang vision mo na magkaroon ng church. Yan. So, ilatag mo sa kanila ang obstacles. Next, paint the eagle. Ibig sabihin, the strength of the eagle. Ipahayag mo sa kanila, no, na kakayanin nila kagaya ng isang agila. They can soar and fly high. No? People need the eagle's inspiration. Marami po yan. Mga bagay. Ang agila po ay isa sa mga pinag-aralan sa leadership na lumilipad na hayop, na ibon. Ito po yung agila. And the inspiration, kaya nga sabi nga ng di ba, ng Chronicle, sabi niya, they shall mount up their wings like eagles. Di ba? Kasi nga ang agila, mga kapatid, alam niyo ba ang mga agila pag may unos, ang ginagawa ng agila, hindi siya nanatili doon sa unos. Ang ginagawa niya, lilipad siya. Hinaharap niyang unos.
Oo, lipad siya ng lipad, lipad siya ng lipad hanggang at ang kahit ano pa yung lakas ng hangin, lahat ng puwersa niya, ginagawa niya hanggang makalabas siya dahil alam niya sa taas ng ulap na yun, pag nakalusot siya doon, wala nang obstacle. Kumbaga, pwede na siya makapahinga. Ang ginagawa niya, nilalatag, he just stretch the wings and stay on the air. Okay? Ganun na lang siya. Nakakapahinga siya. He is above the storm. That's the eagle. That's the inspiration of an eagle. Paint it to them. Ibig sabihin, ipahayag mo yun sa kanila na ganito. No? Kagaya ng mga inspirasyon ng ibang mga tao sa Bible. Yan, maganda po yan. So they need to be reminded of the power of the human spirit to rise up. Okay? Kailangan po yun. No? Next, paint the flowers along the way. Mga kapatid, hindi rin tayo kailangan magmadali talagang kailangan na ganito, ganyan, next year. May mga panahon din na you need to give them a break to see the beauty of the flowers along the way. Along the journey, allow them to notice things. Allow them to notice the beauty of the vision, the beauty of serving God, the beauty of journey in the direction of God. Yon. Okay? So, paint the flowers for them. Next, one step at a time and give space. They need time to smell. So, wag mo silang pigain ng pigain, ha? Hindi mo, wag mong pigain ng pigain. Once a month is good enough para mag-remind ng vision. Okay? And then, in some other weeks, give them break. Next, paint the path, the direction. Ibig sabihin, give them a clear direction. Give them the right direction kung saan ka papunta. Saan ba kayo pupunta? Anong kaduluduluhan nito? Okay? Now, people need direction. They want a path to follow and they want to know that you know the way forward and that you can take them from where they are to the place they want to go. Yan po malaga. Again, makikita po ninyo, lagi po nating inaano rito, tinutulak dito, na related sa tao. Related dapat sa tao ang iyong mga sinasabi towards the vision. Okay? Next, paint yourself in it. Ibig sabihin, be part of the journey. Lead the march. Mauna ka dun. Tapos hindi ka nag-waver. Makita ninyo mga kapatid, kahit na alam ninyo, may mga time na parang iniisip mo, parang wala yata, parang hindi na yata mangyayari. Pero just be there. Just do it. Just lead the march. And this will show your commitment to the vision and your desire to walk alongside the people through the entire process. Opo. So be there. Dapat kasama ka dun sa vision. Okay? Next, paint the things that people love. Ibig sabihin, ipahayag mo sa kanila na ito pong mga bagay na ito ay makakatulong sa kanila. Number one, makakatulong sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kamag-anak. Gagaya niya, for example, dapat hindi lang tayo ang nag-iisip na maligtas. Dapat maligtas din yung ating mga anak, yung maligtas din ating mga magulang, maligtas din ating mga kaibigan, maligtas ang ating asawa, maligtas ang ating mga kapatid. Dapat i-paint mo yun. Isama mo yun sa kanila. Because people are motivated most by who and what they love. Tandaan po natin yan. So isama po natin yan. Ang mga taong ito ay they will do anything because of their loved ones. May kwento po, bilisan ko lang po. May kwento po actually, mga kapatid, na during World War II, na-invento po yung parachute. And sobrang dami ng ginagawa sa parachute na sobrang tumpi-tumpi. Imagine ka,
thousands, hundreds of thousands na parachute ang iyong gagawin, ano? And ang mga nagagawa niya, siyempre napapagod na rin, very tedious. And ito lang ang sinabi sa kanila para na gumawa sila ng the best. Kasi yung mangyayari diyan parang hindi na magiging magandang quality. 'Di ba? Kasi nagmamadali, sobrang dami, pagod. Alam niyo ba kung anong sinabi sa kanila? Isipin niyo na ang inyong tinatahi na parachute ay gagamitin ng inyong asawa o ng inyong anak o ng inyong kapatid o ng iyong kaibigan. Ha? Kaya gawin mong mabuti. O, di ba? At ginawa nilang mabuti. They produce the best kahit na sobrang dami ng trabaho, kahit gaano kahirap, they were able to produce good quality parachute. Alright, mga kapatid. Now, I would like to share to you, paano ba natin ginawa? Alam nyo ba mga kapatid na nag-start po kaming nagkaroon ng vision sa church in 2009. Saksi po yan, marami po dyan sa ating po sa Batasan Church at sa iba't iba po nating mga churches, mga pastors na po ngayon at family po nila na sila po yung nakasaksi ng pag-cast natin ng vision at pag-maintain natin ng vision. So imagine ka mga kapatid na the vision continues up to 10 years later or more, no? And ang una ay 3 years, tapos 5 or 7 years, kailangan may mga maganap mga kapatid. So sabihin na lang po natin mga kapatid, sa 6 years na lang, 2009 to 2015, okay? Or 2017, sabihin na lang natin, 6 years na lang. Sa 6 years, sa bawat buwan, may isa kang preaching para sa vision. Because that's part of casting the vision. At yan ay pag-usapan din natin sa susunod na linggo, yung maintaining the vision. At imagine ka mga kapatid, 12 times 6 lang, it's 72. 72 messages. So paano ka maging creative dyan na hindi yan magiging paulit-ulit? Yun ang hihingi mo ng guidance sa Panginoon. Wisdom yan na galing sa Panginoon. Your meditation will help you a lot on that. Paano mo i-share? Next month naman, paano mo i-share na naman na parang unique na naman? Okay, bigyan ko kayo ng isang example po. No? Ito pong aking ipakita sa inyo ay 2013. 2013 na Vision Sunday. Okay, 2013, diyan na po kami sa Batasan, pero yung church po diyan ay halos parang dilapidated na ano lang sa binububungan lang po namin yan, ano. Okay. Now, isa-isahin po natin. Ito po yung ideya lang, ideya lang to na binibigay ko kung paano kayo maggawa ng paano niyo i-paint ang inyong vision sa harap ng mga nakikinig. Okay. Now, isa lang ito, 2013 po ito, September, I think, ito na slide. Ano po? At ang titulo ko dito ay The Blessing in Fulfilling the Vision. This is one of the Sundays in 2013. Okay? Now, ano ang discussion ko dito? Ito discussion ko to So sa mga gustong makakuha ng mga slides na ito, or PowerPoint presentation na ito para makatulong sa inyo ng mga ideya at magamit din nyo ang ilan dito sa mga slides. Pwede ko pong i-gather ang lahat ng mga slides po namin na available kasi siyempre nawawala na rin po yung mga luma. At pwede ko pong i-share sa inyo. Pero siguro may isa lang po akong kailingan. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga slides na gawa na po at kayo na lang, baguhin nyo na lang ayon sa vision nyo at sa mga verses dyan ay makakatulong po sa inyo. Kailangan na lang siguro, gusto lang po namin na meron din po kayong part sa inyong side, no? Sa inyong end. Mag-donate lang po kayo kahit magkano po para sa church po namin. Okay, yun lang po. Dito, wala po ako may sinisingil sa inyo na amount o na pera or bayad. Ano po? Pero ito po, kung gusto nyo po,
itipunin po namin ang ilan sa mga slides. Hindi naman po lahat kasi sobrang dami po nito. Sa totoo lang, this is more than 100 slides, mga PowerPoints pala. Ano po? And pwede po namin i-share ito. Pwede ko pong i-share sa inyo ang mga PowerPoints na ito. Pero baka maganda rin kung meron din pong bahagi sa inyo. Just give in offering. Donation lang po para sa church namin. And para din po sa ating ASL, ano po, na ito po ay sa inyong partner. Kaya hindi naman po maganda na puro po libre. Ano po? Right? Mayroon po dapat design. Okay, now, ito po ang aking ginawa. Gumawa ako ng isang slide. Pero imagine ka, this is already 5 years or 4 years since the vision started in 2009. So that means, this is almost 48 to 50 na sana na message ng PowerPoint. Ano? Okay. So dito ako nagkumuha ng Nehemiah chapter 2 verse 20, which is ginamit ko po yun. At ito po yung sinabi. Now, I said unto them, the God of heaven, He will prosper us. No? Therefore, we, His servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Ito'y sinabi niya sa mga taong hindi sasali. Pag sumali ka, sabi niya, magkakaroon ka ng memorial, magkaroon ka ng right, magkaroon ka ng portion sa Jerusalem, sabi niya. Dahil sabi niya, kasi ang iba sa kanila ayaw mag-join pero may mga nag-join, pero sabi niya, the God of heaven, He will prosper us, sabi ni Nehemiah. Kayo, ayaw niyong sumali, ayaw niyong makipag-cooperate. Bahala kayo, nasa inyo yon. Pero as far as this vision is concerned, God will prosper us. Yan. Pero kayo, wala kayong portion. So may blessing po ang vision na mag-join po tayo sa vision. Yun po yung aking ginawa. And siyempre, akin pong pinahayag sa kanila na ang ating Diyos ay isang dynamic na Diyos. No? He is an active. No? God is expecting the church to be active. Dito po ako nagano. Now, there is no reason that those called saints, called to serve, called to as chosen, the chosen people, called the church of the living God will become stagnant. Yan. Nor static, because our God is a dynamic God, an active and living God. So dito ako nag-set sa kanila na ang Diyos ay He is an active God. He doesn't like stagnant people. He doesn't like a stagnant church. Yun po, yun doon po ako. So, our God is a dynamic God. Yan. Ano yan? Sabi ng Job 5:8, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. So ito, sabi ni Job. Yan. So dito po. So sabi ko, dinagdag ko nga po rito, the people of God should be dynamic and active also. Yan. Nakita ninyo yung line of thought po natin, ha? Ito pong mga slides na ito makakatulong po sa inyo. Alright. Opo. So, yan lamang po ay malaking trabaho din po sa amin ito na ng mga slides na ito, mga PowerPoints na ito. So, konting offering po sa inyo at donation po, pwede naman po, no? Para hindi na kayo masyadong mahirapan mag-isip kung paano po ninyo i-share sa tao. Alright, now, ano bang ito, diniscuss ko ang dynamic. Ayan, no? Meaning alive, energetic, vibrant, full of life, no? Iyan ay galing sa Greek word na dunamis, ang dynamic. At diyan po nanggaling ang dynamite. Yo, dinamita. Okay? So dynamic is an opposite of static. It means station. Which means ang static ay stationary or hindi umaalis or hindi gumagana. Okay? Now, dito ko diniscuss din ang book sa Book of Acts, Dynamic and Church. At dito nga, sinabi nga sa 42, they were continually devoted, particularly to 4 things, no? Apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and to prayers. Now, ito po, nilatag ko rin ang survey, noong 2005 pa po ito na survey, ng Barna survey, na tungkol sa mga
ang mga member pala ng church or mga Christians, hindi po sila masyadong nagiging active, no? O sabi nga rito, most Christians are biblically illiterate. Although most of them contend that the Bible. Again, i-remind ko lang ang dinidiscuss ko sa inyo ngayon ay sample ng aming Vision Sunday message. Okay? Sample po ito. Para makita ninyo ang flow. Okay? At isa lang ito, this time sa more than 50 PowerPoints at the time, ha? At ngayon ay ano na po, 15 years na po nakalipas. So that's too many na. Okay? Now, ito pa ang natuklasan. The younger the person is, the less they understand about Christian faith. Yan. And these are the statistics ayon sa survey ng adult Sunday school. 10% lang ng 10% of church members cannot be found. 20% never attend. 25% admit they never pray. 35% admit they never read the Bible. 40% admit that they never contribute. Hindi pa sila tumutulong sa gawain. 60% never give to missions. 70% never assume responsibility in the church. 85% never invite anyone to church. 95% never win anyone to church. Yet 100% expect to go to heaven. Okay, so that's appeal to the heart. Okay? Mind then heart. Di ba? Yun po yun ang ating ang kailangan po ninyo. Okay? Now, be dynamic. Nilagay ko rito ang growth. No? Gumawa-gawa lang po ako rito ng acronym. Growth. Go to God in prayer daily. R. Read God's word daily. O. Obey God's will and impression. W. Witness for Christ by your life and words. E. Trust God for every detail of your life. H. Holy Spirit. So ito po, para maging dynamic ka, ito yung growth ang iyong susundan. Okay? Now, if we all grow and become dynamic, we will all fulfill the vision that God has given us in the next 7 years. Yun po yung aking sinabi kasi nga 5 years na po ito eh. And this time mga kapatid, ang church sa Batasan ay nasa ground lang po ito. At pinakita ko sa kanila 2013. 2013 po ito. Ito po ang aking pinakita na picture. 2013 pa po ito. Ito yung picture. Ito yung ating vision sa ating church. Yan. Na makatayo tayo ng ganyang church. And alam niyo ba kung kailan nangyari? 2016 to 17. This time, 2013, walang pera. Kunti pa ang members. Walang kasiguruhan kung may tutulong sa'yo o wala. Hindi ka nakapag-isip kung merong mag-volunteer. 2013. Pero ngayon po, in 2016, ito na po yung ating church. That was 3 to 4 years later. Pero may picture na po na nilagay para maganap. At yan po ang ating vision. Nakita po ninyo mga kapatid, yan po ang nagagawa ng vision. Okay? Wala pa. Lumulutang pa lang. Pero, andyan na sa iyo, nakikita mo na. Nakikita mo na kung anong mangyayari. Okay? Now, ang isa sa mga vision pa ay magkaroon ng mga churches, mag-establish ng mga churches sa GMA or Greater Metro Manila, mga kapatid. So anong Greater Metro Manila? NCR, siyempre kasama po diyan. Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal. And lahat po ito ay nagkaroon mo na po tayo ng mga churches. May mga churches na po tayo sa Rizal, may churches tayo sa Bulacan, may church tayo sa Bulacan, may churches tayo sa Cavite, may churches tayo sa Laguna. Yan po.
ang ating pong vision. Nilatag din po yan. At nangyari din naman po. At ito pa, na mapunta po tayo sa iba't ibang bahagi ng Luzon. So, siyempre po, sa ngayon ay Batangas, Bicol area, Mindoro, yun pa lang po ang mga areas na meron po. Ito pong vision na ito vision po ito ng Acts book, ng Acts, Acts Church, okay? Hindi po ito vision ng district. Okay? So, ito lang ay nilipat natin din into a district-wide na dapat ang buong distrito po natin, mga kapatid, ay magkaroon po ng ganong vision din. Ang mga pastors po na nakikinig ngayon, sana po may vision din po kayo na hindi lang po doon. Aabot din po kayo sa ibang mga lugar. At sana nga po, isang dalangin po natin na ito po ating lecture na ito ay makuha po ng mga taga-Visayas at taga-Mindanao din po natin ng mga kapatiran, mga leaders, pastors, because this is God's vision. This is not actually my vision. I just ask God to give me a vision. At ito po, naintindihan ko na ito po pala ang vision talaga ng ating Panginoon. To build churches. New churches. No? Hindi yung recycle ng mga churches na yung may pastor sila dati, umalis, tapos yun ang ating pinag-aanap. Hindi po. Magbubukas talaga tayo bago talaga pioneer church. No? At ito po, sa mga churches sa buong Luzon, ang ating pong target na magkalat po sa mga Luzon. So, meron po tayong mga actually activities na nagkaroon po tayo ng mga missionary tours. And isa nga po sa ating pong target, ito pong April, pagbalik ko po, April bago po mag-May, ay babiyahe po ulit tayo, magbibisita po tayo sa dadaanan po natin ng Tayug, God willing, and also yung Isabela po, doon po sa ating pong na Bible studyan, doon po sa sa Canyugan Norte, marami po tayo na-baptize doon. And then, this time, aakyat po tayo, papunta po sa Calayan Island, doon po sa Babuyan, group of islands. Now, nabibisita rin po tayo doon. Hopefully, we can share the vision sa bawat isa, na bawat isa ay magiging kabahagi po ng gawain na ito. And siyempre po, isa po sa ating mga desire is to train hundreds of ministers in 10 years. Opo, in 10 years. And alam niyo ba kung paano ito nagsimula, mga kapatid? Nakikita ko na napakahirap mag-train systematically and progressively ng mga ministers talaga, except na magkaroon tayo ng Bible school. So I proposed a Bible school at the time sa organization. At the time, hindi pa po si Brother Nemi, wala pa po si Brother Nemi, nag-bisita-bisita pa lang po si Brother Nemi. And na-propose ang Bible school. So marami po, halos lahat ng mga pastor ay nag-oppose sa Bible school. Opo. Hindi po ako nagdadagdag ng kwento. Lahat po sila nag-oppose. Due to this reason. Number one, mahirap i-maintain. Pangalawa, walang lugar. Tapos magastos din. Tapos yung mga equipments, mga ganon. So ganon. So mahirap na, kumbaga parang mahirapan pa na parang may alagaan ka pa for 1 year, 2 years, no? And pero ako, naisip ko, that is the only way para makaproduce po tayo ng hundreds of ministers. At lahat po ng obstacles na yan na sinasabi nila na ayaw nila ng Bible school kasi ganon, binigyan ko ng solusyon. Nung dumating si Brother Nemi, yung mga solusyon na yan, nilatag ko kay Brother Walls. And then, that time, si Brother Nemi na ang talaga na missionary, 2009, inintroduce ni Brother Walls sa kay Brother Nemi at kami ni Brother Nemi nag-usap, nilatag ko ang lahat. O sabi nila, wala daw lugar. O kung walang lugar, yung church sa Cubao, pwede. At tapos naglatag ako ng mga budgeting, ito one time lang, ito naman ay monthly, ikumpara sa 5 days sa seminar na galing sa US yung mga magtuturoan din pagkatapos, walang epekto sa mga pastors. Ito magtitrain tayo spiritually, mentally, emotionally, yung mga pastors dito, iti-training natin. Kaya po nabuo ang Bible School sa Cubao.
So 2 years po na nagkaroon po ng Bible School sa Cubao. And may mga estudyante po tayong taga Visayas actually, mga kapatid, no? At sa aking maalala ay 3 po sa Negros, 1 po sa Panay. In fact, ECGC po yung isa, no? Si Brother Sulpicio. Ang isa naman ay si Pastor Joey na ngayon, ano? And si Brother, sino nga ba yung kasama niya? Nakalimutan ko, sorry brother. And si Brother Jenison sa Kabangkalan. Ano po? Yun ay pinadala na para pag-trial lang kung po pwede at gumagana, no? And praise the Lord, no? At pinorsige. At ngayon karamihan ng mga product ng Bible School na ito sa Cubao, mga pastors karamihan. Pastors, almost iilan lang pong hindi nagpastor. Kahit po si Brother James De Pedro, galing po yan siya sa ibang church actually, doon po siya nag-graduate. So iba-iba din kasing nandun eh. Tinanggap po yun na kahit hindi ka po LJC. At ngayon, nalipat po, after 2 years, nalipat po sa Kabangkalan ng Bible School. Lumipat din sila ni Brother Nemi kasi doon. And so, every year, nakaproduce na tuloy-tuloy naman ang nakaproduce. So, ang kailangan lang naman ay magsimula. Andin po, pag nagsimula, ang lahat ng bagay, mangyayari lang din mga kapatid. Basta may vision lang po tayo. Sa akin, it doesn't matter kung sino yung mag-train ng mga ministers na yan. Wala, it doesn't matter. Importante makaproduce tayo ng hundreds of ministers to reach the Philippines and beyond. Alright? And so, siyempre, ang ating pong vision is we will lead thousands to Christ. Alright? Yun po ang ating desire. And so, then, binasa ko nga po ang panghuli dito, Nehemiah. Ito po is slide ko na 2013 na, ay the God of heaven, He will prosper us. Therefore, we, His servants, will arise and build. Yun. Praise God. Hallelujah. At nangyari po ang lahat ng bagay. Praise God. So ngayon mga kapatid, ganun po kahalaga ang vision. Dahil sabi nga ng Habakkuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet for an appointed time. May panahon nga lang po. Dapat marunong ka mag-itay, may patience. I-discuss po natin yan sa next week. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Praise the Lord. Glory to God. If you have questions, pwede naman po. Baka makano tayo, may mga medyo wala na rin po tayong oras. Gaya pa man, maraming salamat po sa inyong lahat. Now, sana po ay nakatulong po sa inyo ang ating pong discussion about vision casting. And next week, ang ating naman pong topic is how to maintain the vision. Paano po ninyo hanggang sa matupad po ito. At ito pong ating mga nagagawa ay ito po ay dahil sa vision. In fact, tingnan ninyo ito mga kapatid. I started the ministry in 2006. Actually, 2004 po ako napunta rito sa Maynila, pero naging pastor po ako 2006. Ilang years na? 1996 pala, sorry. Hindi 2006. 1996. Okay, so ilang years na? 2006, 2016. Okay? Okay, now, mula po noong 2006, ay 1996, for example, mga kapatid, hanggang 2006, 10 years, hanggang 2009, 13 years, isang church lang po kami. Isang church lang. But because of the vision, in 5 years, we have 7 churches in 5 years. So that's what the vision can do for you, for your ministry, for your church, for the organization. Praise the Lord. At maraming salamat po ngayong gabi. At medyo nadili-dili na naman ulit tayo. Pasensya na po talaga. Medyo nangangapa lang po tayo. Praise God. And masyado ng gabi. Ito po yung ating quiz. At tingnan nyo na lang po yan doon po sa ating pong ASL enrollees chat group. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat. At bago ang lahat,
allow me to end this in prayer and join me na ang bawat isa po sa inyo ay magkaroon din po ng vision para po sa inyong sarili, para po sa inyong gawain, para po sa inyong ministries, at siyempre para po sa kaharian ng ating Panginoon. Heavenly Father, we praise you, Lord. Muli, salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at maging sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng panahon na makarinig, Panginoon, ng mga kaalaman tungkol sa mga visions na amin pong gagawin at gampanan. Nawa, Panginoon, ikaw ang mag-bless sa bawat isa. Buksan mo ang aming kaisipan, maging ang bawat leaders, Panginoon. Nawa ay magkaroon, O Lord, ng humble spirit, humble heart, at tamang pangunawa, tamang kaisipan, O Lord, para mapalago ang gawain. Ang lahat na ito, Panginoon, ay para sa iyong kapurihan. Dinadakila ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, mga kapatid. Siyempre po, vision will not succeed if you just do it alone. You need to share it to others. You need somebody to help you. You need somebody to join to materialize the vision. God bless you all and good night po sa inyo dyan. Praise the Lord. Thank you, everyone. Thank you, technical teams po natin. Salamat po.